Hello mga kakiks ni Lay. Happy Sunday morning everyone. O diba? Eto nga, mainit-init pa. Actually, kanina lang namin to pinuntahan. Nagdiwata Pares overload nga kami dito sa tumitrending na parisan sa may Pasay na malapit sa GSIS. Actually, talaga ang naging ruta namin ngayong umaga gumawa muna ako ng bento cake order na i-deliver namin mga 9 AM. Pero prior to that, sabi ko nga kay Sisi baka mga 9 to 10. Pero nakabalik naman kami ng 10. So by 9:30 na i-deliver na namin. Then eto nga, bago nga kami pumunta kay Diwata Pares Overload, eto talagang una naming sinadya. Nagsimba muna kami sa Quiapo. Syempre, magpasalamat muna tayo sa ating Panginoon sa lahat ng blessings na natatanggap natin, sa bawat paggabay. So hindi na nga kami nagparking kasi medyo Sunday nga ngayon at marami talagang nagsisimba kapag ganitong linggo at talagang gumilid na lang kami since nakamotor kami. Nagdasal na lang kami at nagpasalamat kay Panginoong Nazareno o kay Poong Nazareno. So ito na nga, going back, haraka-haraka na nga tayo papunta ng at wala pa kami kaalmo-almusal nito at kakape-kape ay naisipan naming sumaglit dito kay Diwata Pares Overload at kasagsagan naman may event sa Roxas Boulevard. From Luneta, sarado ang Roxas Boulevard hanggang sa may PICC. So talaga nag-service road kami kasi merong mga bike event. I think Move Manila ang title ng event ngayon dyan sa may Roxas Boulevard to Luneta. So ayun na nga, daming daldal. Actually kaya ako sinabi sa inyo yun kasi yung mga naging kasabayan namin kumakain ngayon dito kay Diwata Pares ay mga bikers. Ayan, makikita nyo mamaya sa video natin pagdating natin doon. So located nga pala itong Diwata Pares Overload dito sa may Pasay Jokno Boulevard malapit sa GSIS. So diba, gaya nga ng sabi ko, so ayan na nga, nag-U-turn na nga lang tayo, diba, dahil Sunday ngayon mabilisan ang biyahe at wala namang ka-traffic. So eto na, nandito na tayo sa ating venue. Actually curiosity, out of curiosity, diba? To may trending, syempre gusto rin natin siyang matikman, matry, at talagang ma-review, diba? Mahusgahan, diba? Yung tipong ganon, diba? Huwag tayo magpaka-impokrita. Siyempre kung saan ang trending doon tayo malay yung mag 1 million views din, o diba? Who knows, diba? Hopya tayo dahil. But anyway, gusto lang talaga namin matikman itong Pares ni Diwata. Talaga namang, kung ito na, first timer namin siyang titikman kasi mga pinahupa muna namin yung mga dami ng tao ng mga nakaraan. Syempre talaga namang pinupuntahan siya ng iba't ibang vlogger. Hindi lang vlogger, marami talagang pumupunta at kumakain, come and go. So ito na nga, at nadat na namin na ganito lang yung pila. So for dine-in dito ang pila. Ayan, so may parking area dun sa loob, 20 pesos per motor and 50 for car sa mga 4 wheels. And ayan, napakaaga nga nito, mga nasa ano pa lang to, 7 AM o 7:30 AM in the morning to. Ito na yung nadat na namin. Pila siya pero mabilis lang. At makikita nyo, diba? Puro mga bikers. Bike lane tuloy. Puro bikers ang kasabayang naman nagkainan dito, dahil kasi nga linggo at talagang masarap talaga mag-bike, diba? Tapos kakain ka dito, diba? So for 100 pesos umorder nga ako dito ng dalawang Pares Overload kasi this time hindi pa available yung kanilang chicken na worth 120. Ayan, so bala ko sana tatlong order and isang takeout, pero for dine-in lang kasi dito sa pila na to, at may other pila doon for takeout. So yun yung mga for ICT or for Grab, I think doon yata yung mga pasabay, naka-separate na siya. So ito na nga, nakapila na tayo, binigyan tayo ng stop for soft drinks. Ayan, si Alvin na nga yung pinag-claim ko kasi nagbibideo-video nga tayo. So makikita nyo naman yung serving nila. Ayan, so yung mangkok may plastic siya para talagang disposable na lang, mabilis ang na lang yan. Ganyan talaga yung mga kanto style na paresan, diba? Ganito. So dito bawal dito mag-inarte. So makikita nyo marami yung serving nung laman. Ayan, so meron siyang lechong kawali,
then chicharong bulaklak, at saka nga yung beef pares na ano siya, crunchy siya. So hindi pa siya nasasabawan. Another pila naman sa pagpapalagay ng sabaw. Ayan, sabi ko kuya refillable naman to, 'di ba? Ayan. So hanap na ako ng pwesto, si Alvin na yung pinakuha ko ng kanin. Ayan, kasi only rice naman din siya. Then naghanap na nga ako. So makikita niyo standing ovation lang tayo kasi cowboy naman tayo. Pero sa may part naman banda doon sa looban na merong may mga upuan. Pero kung kayo naman ay quickie, talaga quickie. Yung tipong cowboy kayo na on the go, eto, dito tayo. So napaka ano pa talaga ng araw, makikita nyo sikat na sikat at talagang punuan yung bawat table, pero mabilisan naman ang pacing ng kain dito, hindi naman nagtatagal kasi talagang hindi to pang ano guys, hindi to talaga pang yung mga pang high. Kung ikaw 'di ba yung hanap mo ay mabusog, napakasulit talaga dito sa Diwata Pares Overload. Sa dami ng mga pares na nakainang ko dito sa Tondo at saka out of Tondo, yung mga pares Retiro, yung kay Chef Michael, yung mga Kanto style, makukumpara mo talaga na itong pares ni Diwata ay napakasulit pang masa. For 100 pesos, busog na busog ka na ta. Actually, hindi ko nga naubos yung isang sinandok sa akin na pares, si Alvin yung umubos nun. Then, nung kasagsagan nga, nung may nag-refill na ng chicken, pina-order ko si Alvin ng 2 chicken. Yung isa tinake out na namin para sa mga anak na matikman. Kasi hindi mo rin talaga siya mauubos kasi malaki yung ano ng chicken nila. Yung part ng cut ng chicken. Talagang yung isang ako, wala pa akong almusal nito, gutom kami, wala ni kape. Pero talagang nakakabusog siya for 100. Kasi nga nung isang gabi may kinainan din kami dito sa Ugbo, 120. Maliit lang yung pares. Pero yun yung old style pares na malapot, tapos talagang beef na malambot. Ito talagang crunchy siya, malutong, at talagang depende naman yan sa panlasa mo, yung pagtitimpla, kasi meron namang mga condiments. Pero yun nga, syempre kapag kapares, kapag lumamig na, expected talaga nagsisebo kasi merong mga beef yan, alam nyo naman yan, di ba? Pero syempre, Kanto style nga ito, syempre. So ayan na nga, kain nga muna tayo. Talagang hindi ko naubos yung isang ganito, pero nasulitan ako. May lasa siya, yeah, pasok talaga siya sa budget ng mga pangmasa. At yun nga, kung ikaw ay medyo maarte o sa tingin mo ay hindi ka para rito, yun lang ang masasabi ko. This is my honest review, pero kung pasok sa budget, sa bulsa mo na gusto mong mabusog at mabuhay, dito kay Diwata, sulit na sulit na. Kasi yung ibang parisan nagwo-worth ng 170, 1 serving lang, 1 rice at saka 1 pares. Pero ito only soup, only rice, may isa ka pang soft drinks, 'di ba? So talagang busog ka na. You are free na magpa-refill ng sabaw at ng kanin. Doon pa lang talaga sulit na sulit ka na, o 'di ba? Talagang binil up. Pero yun talaga yung masasabi ko. Pero yung mga sosyalin talaga, hindi talaga kayo pwedeng pwede nyo naman siyang itry kung out of curiosity din, di ba? Pwede nyo siyang itry, pero expect the expectation na ganito siya, hindi siya aircon, talagang open area siya, maaarawang kayo, talagang pawisan ng mga tao dito kasi nakapaligid lang sa side yung kanilang lutuan. So ito na nga yung kanilang chicken, o di ba, porta papak na nga tayo dito. But worth it naman yung 100 pesos as 120 sa chicken. So yun lang ang masasabi ko. Napakasulit ng Diwata Pares Overload, pero sa panlasa okay na rin naman siya. Pasok pa rin naman kasi talagang napakasulit yon. May lasa naman siya guys, kasi titimplahan nyo naman siya ng depende sa gusto ninyo. So eto na nga, mabilisan pero kita nyo talaga ang tao. Pa-spacing naman, come and go. Maya-maya may pila, maya-maya makuunti na lang ang pila, may paparating naman. Ganun siya. Ganun ngayon ang sitwasyon ni Diwata Pares Overload dito guys. So kung sa mga gustong mag-try na hindi ka pa nakapag-try, siguro try nyo yung mga gantong time, umaga pa lang. Kasi 24 hours naman sila, or sa gabi gusto nyo, kung ayaw nyo ng medyo pawisan kayo dito.
Pero okay na rin kasi umaga pa naman to, mga 7 to 8, okay pa yung sinag ng araw, vitamin D pa naman to, 'di ba? So ito na nga, patapos na nga kami. Binalot ko na nga lang yung ito sa soft drinks, so kinuha ko na lang yung additional soft drinks namin para dun sa dalawang chicken. Ayan, Mountain Dew na nga lang yung pinili namin. Then pa-spacing naman, talagang may sistema naman. Pag bayad mo, iaabutan ka na agad ng order mo, kung chicken ba yan or fast overload. Then magpapasabaw ka, kukuha ka ng kanin, hanap ka ng table mo, kunin mo yung drinks mo, then tapos na, 'di ba? Kung gusto mo magpa-refill, pa-refill ka hanggang sa gusto mo magpa-refill ka. Pero ako hindi na ako umulit, hindi na ako talaga nagpa-refill kasi talagang nakakabusog na siya. So ayun lang, share ko lang sa inyo guys, talagang trinay lang namin pero talagang napakasulit ng 100 pesos. Talagang makamasa. Masasabi ko na itong hadikain ni Diwata ay talagang makatulong, at yung mga taong gustong mabusog, nasaktuhan ng budget, ay dito kayo magpunta. Yun lang yung masasabi ko. So, ayan, pakita ko lang, 'di ba, sa mga hindi pa nakakapasya. Syempre, marami nang tumitrending naman tong parisan ni Diwata. Ayan, ganyan yung serving nila, talagang marami siyang laman, guys. Napakasulit niya. Yun ang masasabi ko, talagang worth it for the price, nakakabusog, pangmasa, at talagang nakakatulong sa mga taong gutom. Yung pag gutom ka, ito lang pera mo, talagang worth it. Talagang maganda yung hadikain ni Diwata para dito. So yun lang for today's video. Sana nakatulong tong vlog na to. Diba? I-share nyo rin sana, no? At abangan pa sa amin mga another upcoming food. So ito yung aking bento cake na for blessings ni Sisi. Thank you so much, Sisi. God bless everyone. Bye-bye!